What's up mga idol? Kamusta na? Kung bago ka lang sa ating channel, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat. Well guys, so itong mga kaibigan, meron na sanang NBA contract noong last season na naglaro ito sa NBA Summer League. So, sa kasawiang palad, nakita naman natin yung nangyari kay Kai. So, napahanga talaga at aminado tayo, napakaganda ng performance ni Kai. With the limited time na naglaro siya sa Orlando Magic, ay talagang nakita natin nakuha niya yung simpatsya. Hindi lamang ng head coach ng Orlando Magic, bagkos ang buong team ng Orlando. So nakita nyo talagang buhos ng suporta ng mga Filipino fans kay Kai Sotto. Pero nakita natin after magkaroon ng back injury ni Kai ay tila nawala yung impressive na pagtingin nila kay Kai, no? At ang sinasabi, hindi pa ito pwede maglaro sa NBA at mabigyan ng kontrata. Well, good thing, napakaganda na rin nung nangyari. So bakit ko nasabi mga kaibigan na magandang hindi nabigyan ng kontrata si Kai? Kasi nga mga kaibigan, kung sakaling nabigyan ng kontrata si Kai, baka ganun lang ang mangyari, mabang kulang ito at hindi talaga makapaglaro. Do alam naman natin malaki talaga yung sahod sa NBA, milyon-milyon po yan. Pero yung appearance at paglaro ni Kai at yung pag-i-improve ng kanyang play hindi talaga mangyayari kung may stock lamang siya sa bench dito sa NBA. O sabihin na natin sa Orlando Magic. Eto kasi yung Orlando Magic team, kaya nga siya binigyan si Kai Sotto ng minicamp. Ibig sabihin, nagtitiwala sila kay Kai at nandun yung interest nila. Kasi for na NBA teams po yan, na nag-allocate kay kasama ang New York Knicks, ang Dallas Mavericks, at itong Orlando Magic, meron pa pong isa. So mga kaibigan, ngayon nakita natin lahat ng kwalifikasyon bilang isang maging magaling na NBA player. So when it comes to height, endurance, smart play, masasabi natin na talagang qualified si Kai Sotto. Kaya naman na nagkaroon siya ng pagkakataon makapaglaro sa Japan B-League ay nakita na talaga ng mga kilalang mga coach kung ano ang kulang sa ating pambato na si Kai Sotto. Number 1 dyan, yung pagpapalapad ng kanyang katawan. Pagdagdag ng ilang pounds ng muscle, which is ngayon nakita naman natin talagang nadagdagan na si Kai Sotto. Kaya mga kaibigan, kung titignan nyo pong mabuti, maganda rin talaga na napunta siya dito sa kubunan ng Yokohama Bay Corsair dahil dito lamang siya merong mahabang minuto na paglalaro sa loob ng court. At nakita natin mas nagagamit yung kanyang appearance. Kahit nga sa huling laban nagkaroon siya ng liver shot, kaya nakita pa rin natin kahit papaano hindi nagbabago ang chemistry at momentum ni Kai sa mga team niya at yung consistency ng play niya ay talagang nag-i-improve day by day, game by game sa Yokohama Bay Corsair. So ang sasabihin natin dito, ang titignan natin dito, ano yung next move po ni Kai Sotto at ng kanyang agent after dito sa Japan B-League. For sure, sa mataas na liga sila lilipat, hindi na dito sa Japan B-League. At yung target nga po na makapasok sa NBA, hindi pa yan agad-agad. Kasi nga, kahit ang mismong agent ni Kai na Wasserman ay kinumpirma na hindi nila paglalaroin sa NBA Summer League si Kai Sotto kung walang siguradong kontrata. So, ang mangyayari kasi, once na maglaro si Kai Sotto sa NBA Summer League kahit walang contract, ay gagamitin lamang ang kasikatan ni Kai, which is para sumikit yung team ng mapupuntahan po niya. Well, kung titignan natin, okay na rin po yan dahil para makapaganda si Kai Sotto sa Olympic Qualifying Tournament. Well, mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please, pakiusap, pakitulungan naman po ng ating YouTube channel. Please don't forget po to like and subscribe. Maraming